kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Isang magandang umaga, tanghali o gabi sa iyo, kabaryo. Isa akong albularyo dito sa bayan ng Samar. Kilala ko dito sa aming lugar, hindi lang sa husay ko, sa panggagamot. Naging matunog din ang aking pangalan dahil sa napabalitang kumatay ako ng aswang. Pero hindi ko naman ito ipinagyabang. Bagkus ay inilihim ko, pero sadya nga talagang may pakpak ang balita at may tenga ang lupa. Sana ay maihayag din ang aking kwento sa inyong channel, kabaryo. Madalas akong makinig ng mga istorya mo, lalo na tuwing gabi. Itago mo na lang ako sa pangalang Enteng. Naganap ang ibabahaging istorya ng buhay ko taong 1985. 27 anyos ako nang mangyari sa akin ito. Isang hapon yon, kabaryo. Nangangawi ako sa bundok nang makarinig ako ng isang sigaw ng babae. Kaya naman hindi ako nag-alangan at ibinagsak ko ang naipon kong kahoy na nakasilid na sa isang sako ng mga oras na yon. Medyo matarik ang lugar, kabaryo, dahil nga gawing bundok halos. Kita ko mula sa kasukalan ang isang babae na nagpupumilit na gumapang dahil tila hinihila ito ng kung anong hayop. Hirap na ang babae at maging ang mga daliri nito ay nagdurugo na. Naramdaman siguro nito na may nakatingin, kaya inilibot nito ang sariling mata at doon nagtagpo ang aming mga tingin, kabaryo. "Tulungan mo ko. Tulungan mo, pakiusap. May halimaw." Sigaw nito sabay iyak at hindi na ako nagdalawang isip pa. Tumakbo ko at hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Humawak ito ng maigpit sa akin, kabaryo, at hinata ko naman ito paahon. At doon ko nga nakita ang isang malaking tila bayawak. Nakapulupot pala ang dila nito sa bewang ng babae, kaya naman hirap na hirap itong makawala. Pailalim na sana sila sa lupa at tingin ko ay gagawin siyang pagkain nito. Kaya naman ang sabi ko dito ay kumapit siya ng mabuti sa aking kamay at huwag bibitaw. Nag-alangan man ito noong una, pero sa huli ay kumapit pa rin ito ng mahigpit. Hinugot ko ang itak na nakasuksok sa aking bewang at tsaka ko tinaga ang dila nito. Lumuwag ang pagkakapulupot nito sa katawan ng babae, kaya hinila ko siya ng ubod na lakas at tagumpay ko naman itong nakuha. "Dito ka muna, huwag kang aalis," wika ko noon sa babae. "Oo, dito lang ako. Maraming salamat," sabi nito sa akin, kabaryo. Maya-maya pa ay tinakbo ko ang kinaroroonan ng isang bayawak na napangalanan kong isang abwak. Nagwawala ito dahil sa pagkaputol ng kanyang dila, at mula doon ay alam kong nakikita ko ng babae dahil hindi naman ito gaanong kalayo. Isang malaking abwak na anyong bayawak. Lalaking aswang ito, kabaryo, dahil putol na ang dila nito. Kung saan nagmumula ang lakas ay ginawa ko ang lahat para mapatay ito. Kahit pa malaki ang abwak ay hindi ako nagpadaig dito. Gamit ko ang aking habak ay lumundag ako mula sa likod nito at sumampa para saksakin sa may bandang batok. Nagawa ko naman iyon, kabaryo. Napadapa ito at hindi pa doon natapos ang lahat. Pinutol ko ang ulo nito
at saksi ang babaeng aking tinulungan kanina lang. Tumalsik sa mukha ko ang ilang dugo nito kaya aakalain mong para akong kumain ng buhay na hayop. Tumingin naman ako sa kinaroroonan nito at kita ko ang takot sa mga mata ng babae. Lumakad ako papalapit sa kanya habang hawak ang ulo ng abwak at pagkatapos ay hinagis ko ito sa paanan niya. Anong klaseng tao ka? Bakit parang baliwala sa iyong lahat? Wika sa akin ng babae. Huwag kang matakot. Isa lang akong ordinaryong tao. Sanay lang ako sa mga ganyang uri ng pangyayari. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa delikadong lugar? Pagtatanong ko sa babae. Ang pangalan ko ay Salve. Naligaw ako kaya ako napadpad dito. Pero maraming salamat ulit. Pagkasabi niya ay bigla itong tumakbo papalayo na tila ba takot na takot para sa kanyang buhay. Napaisip na lang ako dahil mukhang natakot pa yata ang babae na yon. Nang matapos iyon kabaryo ay binalikan ko na yung mga kahoy na kinuha ko tsaka ko ulit ito tinungkos. Pauwi ako sa aking maliit na bahay. Dahil ako na lang ang naninirahan dito ay sapat na sa akin ang isang maliit na bahay. May isang kwarto at maliit na kusina na tamang-tama lang sa aking pag-iisa. May kasama din ako doon. Isang aso kabaryo. Napulot ko ito noong malakas ang ulan. Inalagaan ko dahil kawawa naman kung mamamatay lang sa lakas ng ulan noon kaya ngayon ay siya na ang aking kasama. Nasa bahay lang naman ito dahil bantay doon kada aalis ako pag nangangahoy dito sa bundok. Malayo pa lang ay dinig ko na ang kahol nito kabaryo. Tuwang-tuwa ito habang kumakawag ang buntot nito. Dumiretso ko sa aking kusina para naman isalansan doon ang mga kahoy na aking nakuha. Biglang sumagi ang babae na si Salve sa isip ko. Natanong ko pa ang sarili ko kung tagasan kaya ito at bakit siya nagawi sa bundok kanina. 2 oras ang lumipas mula nang makauwi ako. Nakapaglinis na din ako ng aking sarili. Gawa ng mga dugo ng abwak na nagtalsikan sa damit ko. Agad ko ring pinalitan yon kabaryo. Dahil ang sagwa naman kung hindi ko ito aalisin. Madalang din akong bumaba sa kapatagan kabaryo. Sanhi na inaakala nila na isa daw akong malupit na aswang. Ang itsura ko kasi ay tinalo ko pa ang isang ermitanyo. Mahaba ang buhok ko na tad-tad ng bigote ang muka. Kaya naman ganoon ang itsura ko. Wala pa akong kaibigan ni isa dahil nga sa ganitong katayuan ko. Kaya madalang lang ang umakyat dito sa lugar ko para magpagamot. Maliban lang sa isang tao kabaryo. Si Marlon. Tinulungan ko kasi ito ng minsan na mapadpad siya dito sa gawing bundok. Balak daw niya noon ay mangaso kahit wala naman ligaw na hayop ang napapadpad dito. Natusok ang mga binti niya ng isang matalas na kahoy noong makakita siya ng ahas at nawalan nito ng balanse kaya nabuwal at sakto tumama ang binti niya sa kahoy na nakausli noon. Natakot pa nga siya sa akin noong una dahil nga sa itsura ko. Pero nawala din ang agam-agam niya nang kausapin ko ito at doon nga ako nagkaroon ng isang kaibigan na
matatawag ko. Habang abala ko sa pagsasalansan ng aking mga kahoy na nalikom kanina sa bundok, kabaryo, ay tila ba may malaking ibon na pabalik-balik dito lang sa aking bubungan. Naisip ko na anong ibon kaya yon at bakit hindi yata umaalis, dahil dinig na dinig ko ang pagaspas ng pakpak nito. Dahil hindi rin ako mapalagay, kabaryo, ay lumalabas ako at nasa itaas ito, at doon nga ay lipad ng lipad na para bang may hinahanap. Tinapon ko ang sigarilyo na nasa bibig ko at pumasok sa loob ng bahay. Inuwa ko ang isang armas na tiyak kong panlaban sa isang gaya niya. Kumuha ko ng pansinde upang pausukan ko ito. Isa itong uri ng aswang, kabaryo. Isang abwak, babaeng abwak. Sa palagay ko ay ito ang kapareha ng lalaking abwak kanina. Umusok ang makapal na mga inipon ko na tuyong dahon para hindi niya ako maamoy. Napuno ng usok ang paligid nun, kabaryo, at kinuha ko ang aking boga na nilagyan ko ng isang lambat para kung sakali na tumama sa isang bagay o hayop man ay agad ko itong mahuhuli. Kaya naman sinipat kong mabuti ang malaking ibon na may 2 pulgada ang laki. Maitim ito, kahalintulad ng isang uwak. May matulis na tuka at mahabang kuko na kapag nakadikit ka ay tiyak na butas ang katawan mo. Nang paputukin ko ito, kabaryo, ay sakto nahuli ito sa katawan. Kaya naman nagulat pa siya. Sa kapal ng usok ay hindi na nito nakita pa ang paglapit ng lambat na gamit ko. Dahil sa medyo may kataasan ito ay pabulusok itong bumagsak sa punuan ng mga kahoy, kaya naman bumalandra ang pakpak nito sa isang magkahiwalay na puno. Kaya naman naipit ito. Yun naman ang senyales ng aking paglapit. Dala ko ang isang mahabang itak habang pilit kumakawala sa lambat ang naturang abwak na anyong ibon. Akala niya siguro ay maiisahan niya ako. Hindi ako naging seenteng na albularyo kung matatalo lang ng isang gaya niya. Nanlilisik ang mga mata nito sa akin at nagkukumawag sa lambat, pero wala na siyang magagawa dahil may orasyon ito. Kaya naman nagsasayang lang ito ng lakas. Hindi ko na kinalag ang lambat. Dun ko na rin siya hinampas ng aking buntot pagi at sabay nun ay sinaksa ko ito sa bandang ulo. Kahit isang iyak ay hindi nito nagawa dahil inisip ko na isa rin siya sa pumatay kay Teresa, ang babaeng papakasalan ko sana, pero hindi sumipot nung araw ng aming pag-iisang dibdib, kabaryo. Marami ang nagtaka dahil bigla na lang siyang nawala. Napatay ko ang aswang na kumitil sa buhay ni Teresa. Kaya naman itinuring ko ng kalaban ang lahat ng mga aswang na aking makakaharap. Wala akong sinasanto, kabaryo. Kahit ilan pa sila o kahit anumang lahi. Ang mahalaga sa akin ay maubos ko silang lahat. Hindi naman ako nagyayabang, kabaryo. Yan lang ang tumatak sa isip ko at mananatili kong dala habang ako'y nabubuhay. Kinabukasan, nang maaga akong naghahanda ng aking umagahan, nang marinig ko si Marlon na tumatawag sa labas. Dinig ko pa ang boses ng kasama niyang lalaki na mukhang magpapagamot.
Ang sabi pa nito, kabaryo, "Sigurado ka ba, Marlon? Manggagamot ang nakatira dyan. Mukhang tulisan yata eh." Ilan lang yan sa mga mapanghusga kong naririnig tuwing bababa ako ng kapatagan. Kaya naman binabaliwala ko na lang. Pero ang isang ito ay hindi ko pinalampas. Nagsindi muna ako ng sigarilyo at kinuha ang aking metal na bagay. Isa sa mga gamit ko tuwing may susuungin akong peligro. Tsaka ko ito ipinatong sa aking balikat. "Ano nga tin, kaibigan? Sino yung kasama mo?" Wika ko dito. Enteng, kapitbahay ko. Magpapatulong sana kung kaya mo daw bang manghula." Wika naman ni Marlon. "Albularyo ko, kaibigan. Hindi ako manghuhula. At hindi rin isang tulisan. Pero pwede rin. Ano sa palagay mo, Manong?" Wika ko sa kanila. Natulala ang lalaking kasama ni Marlon. Sinakyan ko lang naman ang tingin niya sa akin, kabaryo. Pero wala naman akong balak na takutin ito. Pero mukhang nagawa ko nga. Napalunok ito dahil ikinasa ko pa ito sa harapan nila Marlon habang umuusok ang sigarilyo sa bibig ko. Tsaka ako lumapit sa kanilang dalawa. Hindi na nga nakagalaw ang lalaki at hindi na ito nakakibo. Mukhang nasindak ito sa itsura ko dahil mahaba ang buhok ko. Mukha nga naman akong tulisan kesa albularyo. "Kailan pa nawawala ang hinahanap nito?" Wika ko. "2 araw na, Enteng. Baka naman matulungan mo siya." Sambit dito ni Marlon. "Ano bang nawawala? Tao? Wala bang dila itong kapitbahay mo, Marlon? Kanina lang narinig ko pang nagsalita to ah." Wika ko ulit sa kanilang dalawa. "Magsalita ka kasi, hindi naman kumakain ng tao yan." Pagtugon ni Marlon sa kanyang kasama. "Pamangkin ko, Enteng. Matutulungan mo ba kami?" Wika nitong lalaking kasama ni Marlon. Matagal pa akong tumayo sa likuran nito at sa huli ay itinapon ko na lang ang aking sigarilyo. Saka ko na sila niyaya sa loob ng aking bahay. Kahit na maliit lamang iyon ay malinis naman, kabaryo. Pinaupo ko sila, ganun din si Marlon. Kumuha ko ng isang planggana na may laman ng tubig, isang kandila, pansinde at langis. Itinali ko muna ang mahaba kong buhok. Tsaka ko inumpisahang dasalan ang kandila sabay sindi dito. Nilagyan ko ng langis ang tubig sa planggana. Tsaka naman ako umusal ng dasal habang pumapatak ito sa tubig. Inilarawan dito ang isang malaking puno. Matandang puno na masasabi ko, kabaryo. At isang malaking tila ba, higante, na palagay ko ay isa itong engkanto. Nang sabihin ko kay Atoy, ang nakita ko ay parabang may ideya na siya, pero ang kailangan niya ay tiyak na kinaroroonan ng kanyang pamangkin. Hindi na rin ito nagulat, kabaryo, dahil mukhang alam naman pala nila. "Atoy, mukhang tama ang kapatid mo ah." Wika dito ni Marlon. "Kailangan niyong mag-alay dito para isoli ang pamangkin mo." Wika ko sa kanya. "Anong gagawin ka, Enteng?" Pagtatanong dito ni Atoy. "Dasal lang at buhay na manok. Gusto niya ang dalaga, kaya ingatan mo siya. Oras na may balik na." Sagot ko naman sa kanila.
Nagpasalamat ito sa akin, kabaryo. Maging itong si Marlon. Nagpaalam na nga sila at binigyan ko pa ng isang pulsera si Atoy na ipasuot niya sa pamangkin oras na makuha ito para hindi na makuha pang muli ng isang engkanto. Ipinagdasal ko din na maibalik ang dalaga dahil masama naman kung mananatili ito sa loob ng puno. Isang mahaba at nakakapagod na araw ito, kabaryo, para sa akin. Naiwan ako ulit na mag-isa dito sa aking maliit na bahay. Pero sanay na ako sa mga ganitong tagpo sa aking buhay. Marami na palang kulang sa aking bahay. Kaya naman naisipan ko na bumaba muna sa komunidad para bumili ng ilang imbak na pagkain. Tipong mga tuyong isda, kandila para sa aking gamit sa panggagamot kada may dadalhin si Marlon. Akala nila ay masamang tawa ko pero kada magagawa ko ang nais nila at matutulungan ko ang kanilang pakay ay sinasabi nila na hindi ka pala masama, pasensya ka na, salamat. Ganyan na ganyan, kabaryo. Kaya naman minsan natatawa na lang ako dahil mapanghusga ang mga tao sa panlabas na anyo. Dito tinaha ko na ang daan pababa sa komunidad habang hindi pa bumababa ang sikat ng araw. Pagtapak ko sa sementadong daan ay kitang-kita ko sa mata ng ilang mga tao ang pagkatakot at pang-uuyam dahil na nga sa aking itsura. Hindi ko naman sila masisisi, kabaryo. Bahala na sila kung ano ang gusto nilang isipin sa akin. Basta ako, kilala ko ang sarili ko. May ilan naman na nakakakilala sa akin na minsan na ring isinama ni Marlon sa aking bahay. Kaya naman binabati nila ako na ikinakagulat ng ilan. Meron na sasalubungin nila ako at bibigyan ng tinapay. Ang iba naman ay karne na aking ikinagulat. Hanggang sa nakasalubong ko si Marlon at sumabay ito sa aking paglalakad. Hindi rin nakaligtas sa aking maselang pandinig ang bulong-bulungan ng mga mamimili. Kung hindi lang masamang pumatol, ay matagal ko nang ginawa dahil ang mga salita nila ay lagpas na sa aking pasensya. Katulad na lang ng masasakit na salita. Nako, ewan ko nga ba dyan kay Marlon? Nagtsatsaga dyan sa ermitanyo na yan. Ilan lang yon, kabaryo. Kaya kahit gusto ko pang magpigil ay hindi ko na nakayanan pa. Mananatiling pangit ang tingin sa'yo ng tao kung magbibingi-bingihan ka sa lahat. Lumapit ako, kabaryo, at ikinasa ang metal na nasa aking balikat. Pinigil ako ni Marlon pero gusto na talaga ang lahat. Ako ba ang tinutukoy nyo? Hindi ba't kabastusan kung pinag-uusapan nyo ang isang tao na wala naman sa harapan nyo? Wika ko sa mga mamimili. Nako, hindi nga ba? Totoo naman na ermitanyo ka na kumukuha ng mga naliligaw sa bundok, diba? Sambit pa dito ng isa. Ganun ba? Hindi ako ermitanyo. Isa akong tulisan. At pag hindi kayo tumigil kakadada, papasabugin ko yan mga bibig nyo. Wika ko naman sa kanila. Namutla ang dalawang mamimili ng ikinasako sa harapan nila ang hawak kong metal, kabaryo. At mabilis pa sa 4:00 ang paghingi nila ng pasensya dahil lumapit si Marlon at ang iba na nakakakilala sa akin. Hindi ko naman nais talaga ang dahas, pero sobra na talaga. Wala silang alam tungkol sa aking pagkatao.
Pero mas pinili ko pa rin na sa huli ay tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad. Dahil nabili ko na ang kailangan ko, ay hindi na ako nagtagal pa sa komunidad. Medyo malayo din ang aking bahay mula dito. Kaya naman may dala akong ilaw pang tanglaw sa daan at magbibigay ito ng liwanag. Habang papauwi na ako at tinatahak ang daang madilim, ang pakiramdam ko ay may panganib na mangyayari ngayong gabi. Kaya naman ginawa ko ang lahat para makauwi sa bahay ko. Ang hawak ko lang na panlaban ay ang metal na 2 lang ang bala. Nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad ng may masalubong akong isang kakaibang hayop. Para itong unggoy na may mahabang dila at korteng tao din, kabaryo. Nakatayo ito sa harapan ko at nakalabas ang mahabang dila. Parang doon ang gagaling ang lakas niya dahil lumalambitin pa ito sa puno kanina lang. Padanin mo ko, wika ko sa nasa harapan. Kung ayoko, ubusin ko muna ang dugo mo. Wika ng isang aswang na kung tawagin ay Andoduno. Wala na akong magagawa kundi labanan ito. Ibinaba ko na ang ilang bayong kong dala at dito ikinasa ang hawak kong metal. Ngumisi pa sa akin ang aswang kaya mas lalo naman akong naalidbadbaran. Dito ipinutok ko dito ang unang bala. Ngunit mabilis itong kumilos kaya napapalatak ako dahil sayang ang unang balang pumutok. Inasinta ko ito ng mabuti ngunit ganun pa rin dahil nakailag lang itong muli. Sumugod naman ito sa pamamagitan ng mahaba niyang dila, kabaryo. At nakuha niya ang isang kamay ko kaya hinatak ako nito at sumadsad ako sa lupa. Hindi niya inalis ang dila niyang nakapalupot sa kamay ko. Sakto na may malaking bato sa tabi ko, kaya naman pinulot ko ito. Saka ko ipinukpok sa dila niya na nasa kamay ko pa rin ang mga oras na iyon. Napabitaw naman ito sabay hiyaw dahil alam kong nasaktan ko siya. Alam ko na ngayon na dila niya ang kanyang kahinaan. Sumugod ito at inilabas ang dila niyang muli pero mabilis ko itong nahuli at hinila ko ito ng ubod ng lakas. Bago ko ito pinukpok ng bato hanggang sa maputol ito. Kaya naman nagpatuloy ito sa pagsigaw at nakatakip ang bibig ng mga oras na iyon. Kaya napako ang mga mata ko sa isang matulis na kahoy at walang alinlangan ko itong pinulot at isinaksa ko sa likod nito. Dahilan nito ng tuluyan niyang kamatayan. Nang tuluyan itong namatay ay inuwa ko na isa-isa ang aking mga dala at doon ko naramdaman ang kirot sa aking balikat. Napasama kasi ng bagsak kanina nang hilain ako ng Andoduno. Magkaganon pa man ay kinaya ko pa ring makauwi. Sinalubong ako ng aso ko. Gaya ng dati ay maingay ito at kumakawag ang mga buntot. Tanda nito na natutuwa ito sa aking pagdating. Kaya naman kinuha ko agad siya ng tinapay at binigyan at kumain. Pagod na pagod ang pakiramdam ko noon, kabaryo. Dahil na rin siguro sa haba ng nilakad ko at nakipaglaban pa ako sa isang aswang. Nasabi ko naman sa sarili ko na tama na muna sa mga aswang. Matutulog na muna ako. Dahil sa pagod ko ay hindi na ako nakakain ng hapunan at nakatulog na lang ako agad ng hindi ko namalayan ang oras. Basta nagising na lang ako sa ingay ng alaga kong aso, kabaryo. Dahil
Hindi nakahul yung ginagawa niya, kundi may kasama ng alulong. Kaya naman napadilat ako at nagulat pa dahil hindi pala nakasarado ang pinto ng bahay. Mabutin lang at may mga pangontra ako sa bawat sulok ng aking bahay. Kaya naman walang makakapasok na kahit na sino. Tinawag ko ang aso ko para pahintuin ito sa ginagawa niya pero patuloy lang ito kaya lumabas na ako at dala ko ang isang itak na 1 yarda ang haba. Isang figura ng tila tao ang nakita ko sa dilim kaya tinawag ko naman ito para lumabas doon. Kaso lang ay tumakbo lang ito paalis at nagtungo ito sa mas madilim na parte ng bundok. Dahil ang pakiramdam ko ay hapong-hapo na ako, hindi ko na ito sinundan pa, kabaryo. Dahil naisip ko na kung may kailangan ito sa akin ay siguradong babalik siya. Yun ang sinisiguro ko. Bumalik ako sa loob ng bahay para isarado ang bintana at maging pinto para bumalik na sa pagtulog. Tumahimik na rin ang aso ko kaya kasama ko na ito sa loob ng bahay mismo. Para din palang mga tao ito. Kung may nararamdaman na iba ay hindi rin ito mapapakali at gagawa ng ingay para magising ka. Isang umaga na maulan ng araw na iyon, kabaryo. Iba ang timpla ng hangin kaya nasa malapit ako sa bintana at nakatanaw lang ako sa malayo. Inaalala ang mga araw na nagdaan, kung papaano ko natalo ang mga aswang na gumugulo sa aking tahimik na buhay. Sa di kalayuan ay may narinig akong boses ng isang binata. Sumisigaw ito, kabaryo, kaya kahit malakas ang ulan ay kinuha ko ang aking salakot at ang buntot pagi tsaka ko tumakbo patungo sa boses na naririnig ko ng oras na iyon. Dahil malakas ang ulan ay dahan-dahan akong naglakad. Madulas ang daan kaya hinanap ko ang pinanggagalingan ng ingay na iyon. Tulungan niyo ko. Dinig kong sigaw kaya inalis ko ang suot kong tsinelas at basta ko na lang itong ibinato. Manong, tulungan mo ko. Wika sa akin ng binata. Bitawan mo ang bata kung ayaw mong putulin ko ang ulo mo. Wika ko noon sa nilalang na may hawak sa binata. Inuutusan mo ba ako, albularyo? Sino ka ba sa akala mo? Wika nito sa akin. Akong papatay sa'yo, kaya bitawan mo na. Ngumisi ito sa akin at bigla na lang ibinato ang binata kaya tumama ang likod nito sa isang bato at bumangga ang braso sa isang malaking troso na dahilan ng kawalan nito ng malay. Kita ko pa na dumudugo ang ulo nitong nauntog sa malaking bato. Binalingan ko ng tingin ng aswang na ngayon ay nakangisi pa rin sa akin. Mabilis ang kilos nito, kabaryo. Kaya naman ipinikit ko na ang aking mga mata at pinakiramdaman ang paligid kahit pa malakas ang ulan ng oras na iyon. Pagmulat ng mga mata ko ay kitang-kita ko kung papaano itong gumalaw kaya naman. Paglapit niya ay hinagupit ko siya ng isang malakas na panghampas kaya sakto ang paglipat niya. Sumigaw ito dahil umuusok ang parte ng tinamaan sa katawan niya ng buntot pagi. Napaupo ito kahit na maputik pa. Mahaba ang mga kuko nito kaya naman nang alisin nito ang kamay na tumatakip sa muka ay kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata niya. Galit na galit ito, kabaryo. Kaya naman lumayo ko ng bahagya sa kanya.
Pikit ang isang mata nito habang gigil na nakatuon ang mga mata sa akin. Pero handa ko sa mga susunod niyang pagsugod. Nakita kong dumakot ito ng putik at mabilis na kumilos at isinaboy ito sa akin. Mabuti na lang at may suot rin akong salakot kaya doon tumalsik ang ibang putik, kabaryo. Nauna na akong sumugod dahil matagal nang walang malay ang binata at baka maubusan din ng dugo. Kaya naman kahit pa hindi sumusugod ang aswang ay ako na mismo ang gumawa ng unang hakbang. Mukha itong taong paniki pero buo ang katawan niya. Mahaba ang buhok nito. May 2 pakpak. Una kong hinampas ang pakpak niya. Kaya naman muli ito ay nasaktan. Sumunod naman ay ang isa pa. Hanggang sa naputol ito at hindi na mukhang makakalipad. At ang panghuli kong ginawa ay sa bandang leeg nito. Ipinilupot ko ang dulo ng buntot pagi tsaka ko hinila, kaya naman naputol ang ulo nito at naiwang nakatayo ang katawan nito at nabangga pa sa mga puno hanggang sa mahulog ito at dumausdos pababa sa matarik na bundok. Agad kong dinaluhan ang binata. Wala pa ring malay kaya naman binuhat ko ito at dinala sa aking bahay. Nagpainit agad ako ng tubig para linisin ang natamo nitong sugat. Pinalitan ko rin siya ng damit at maging ako ay nagpalit na rin. Binalikan ko ito. Sakto naman na meron na itong malay. Natakot pa nga ito sa akin nung una dahil sa aking itsura, pero bandang huli ay kinausap niya din ako para naman magpasalamat. Inabot ko sa kanya ang isang tasang salabat at ang tingin ko dito ay isa itong dayo sa bayang ito. Napaupo naman ako malapit sa kinahihigaan niya at doon niya lang napansin ang mga dahon sa kanyang ulo at braso. Kaya naman dito ay nag-umpisa siyang magtanong sa akin. Anong klase po ba yung kanina, Ginoo? Tsaka bakit mukha siyang halimaw? Wika sa akin ng binata. Bakit ka ba napadpad dito? Hindi mo ba alam na delikado dito? Lalo na sa katulad mong hindi ko tiyak kung isa ka bang dayo. Pagtatanong ko naman sa binata. Hindi ako taga rito. Nakita ko lang na may isang hayop kaya sinundan ko, pero hindi ko naman alam na isa pala itong aswang. Muling sagot ng binata. Tumango naman ako, kabaryo, dahil nalinlang siya ng isang aswang para gawing biktima. Mabuti na lang pala at narinig ko ang sigaw niya. Kung hindi ay pinatay na siya nito. Hinayaan ko muna siyang magpahinga at hinintay ko rin na tumila ang ulan ng umagang iyon. Nang tumigil na ay hinatid ko na ito sa komunidad para doon na maghintay ng sasakyang pabalik kung saan man iyon ang galing. Halos sumikat ng matindi ang araw matapos ang malakas na ulan. Kaya nang makita ko si Marlon, ay sumama ito pabalik sa bahay ko. May hawak itong isang supot na may laman na ilang tinapay. Ang sabi niya ay pabigay daw ito ni Atoy, ang kapitbahay niyang minsan niyang isinama sa aking bahay dahil nabawi na pala ang kanyang pamangkin. Pero nang pabalik na kami sa bahay, naglabasan ang ilang mga hindi pamilyar na hayop sa paligid. Parang kanina pa kami nito hinihintay na dumaan. Hindi ko matukoy kung anong klase yon, kabaryo. Pero base sa mga nakikita ko ay parang mga ordinaryong aso lang ang mga ito. At ilang sandali pa ay may 5 kalalakihan na lumabas
mula sa mga puno. May mga hawak itong pamalo at ang tatlo dito ay may bitbit na metal. Kaya naman nagkatinginan kami ni Marlon dahil kami nga yata ang sadya ng mga ito. Nagulat naman ako, kabaryo, dahil kilala nila si Marlon. Kaya naman lumakad sa harap ko si Marlon at inausap ang mga ito. Pero hinayaan ko lang sila dahil nasabi ko naman sa sarili ko na isang maling hakbang lang ng mga ito ay may kalalagyan sila sa akin. Akala ko ay aswang lang ang malulupit. May ilang mga tao rin pala. Kinakausap ito ni Marlon pero natatawa lang naman ang 5. Parang ipinagmamalaki yata ang kasama nilang mga aso na mukhang 3 araw nang walang kain. Tinangka pa ngang lumapit ng 2 pero tiningnan ko ito ng masama at mukha namang natakot sa akin kaya umatras ulit. Mga pare, ano ba ang sa atin? Pagtatanong dito ni Marlon. Hindi kita pare. Ako lang naman yung anak ng babae na tinutukan ng metal nitong mayabang na ermitanyo nung nakaraang araw. Wika dito ng isang lalaki. Ano naman ang problema mo? Pagtatanong ko. Abay, mayabang ka talaga. Gusto mo itumba ka na namin dito. Wika pa ng lalaki. Kalma lang mga pare. Wika naman ni Marlon. Hindi nga kita pare. Tuturuan ko lang ng leksyon itong kaibigan mo, Marlon. Wika ng lalaki. Tiningnan ko naman si Marlon, kabaryo, at namumutla na ito sa labis na takot. Marahil dahil 5 lalaki ang nasa harapan namin. Pero ako, kalmado lang ako ng mga oras na iyon. Wala naman akong balak na patulan ang mga ito. Imbis na matakot ay niyaya ko na si Marlon para makauwi na kami. Hindi pa nga makapaniwala si Marlon dahil parang hindi man lang ako natakot. Yun ay totoo naman. Hindi naman talaga ako natakot kaya nilampasan ko lang ang lalaking madaldal, maging ang 4 pang kasama nito. Pero may naaninag akong isang uri ng nilalang sa di kalayuan. Kaya ang sabi ko naman sa mga lalaki ay umalis na sila. Pero hindi nito pinadaan si Marlon at pinigil ito sa damit kaya napahinto rin ako. Nagtawa na naman ang 4 pa kaya tiningnan ko sila isa-isa at yun ang naging dahilan para tumigil sila sa ginagawang tawanan. Hindi naman agad nakakilos si Marlon dahil ipinatong ng lalaki ang metal na hawak nito sa balikat ng kaibigan ko. Kaya kahit ang huminga ay napigilan ito. Umarap naman ako dito at sinabihan sila na umalis na at bitawan si Marlon kaso tumawa lang ang mga lalaki. Maging itong isa na mukhang leader ng kanilang grupo. Lumakad ako papalapit kay Marlon at sa lalaki kaya naman mas itinutok nito ang hawak sa ulo ng kaibigan ko. Kaya wala na akong ibang naisip na paraan kundi gamitin ang dahas. Mabilis kong inagaw ang metal sa kamay nito kaya naman napatulala na lang ang iba sa mga ginawa ko. Tsaka ko ikinasa at itinutok ko mismo sa mukha ng lalaki. Namutla ito sabay taas ng 2 kamay. Kaya naman nabitawan ito si Marlon. Umalis na kayo kung ayaw niyong ubusin ko sa katawan niyo ang bala nito. Banta ko pa noon sa kanila. Kaya naman nagkukumahog na umalis ang 4. Pero naiwan pa ang lalaki, kabaryo, dahil nakatutok pa rin ang metal sa mukha niya. Hindi yata makapaniwala sa bilis ng kamay ko kaya napalunok ito ng 2 beses bago ko isoli ang gamit niya. Ngunit huli na dahil lumabas ang isang malaking aso na itim, maging ang mga mata nito kaya
Hinila ko ang damit ng lalaki para itago ito sa likod ko. Ganon din naman si Marlon. Takot na takot ang lalaking kanina lang ay ubod ng tapang. Naihipa nga ito sa kanyang salawal. Ang hawak kong metal ang gagamitin ko para sa aswang na nasa harapan naming tatlo. Lumakad ito ng dahan-dahan. Kaya naman nakikipag-ikutan kami ditong tatlo. Nakahawak sa balikat ko ang dalawa habang nagdadasal si Marlon. Pati na rin ang lalaki ay nakisabay na sa pagdarasal. Marunong pala kayo tumawag sa kanya. Ang lakas pa ng loob mo na abangan ako dito. Sambit ko naman sa lalaki na ngayon ay nakayuko na, kabaryo. Dito na umangil ang aso. Kaya muling nakuha nito ang atensyon ko. Ang sabi ko kay Marlon ay humanap ng pwedeng gamiting pangproteksyon nila at tumango naman ito sa akin. Maya-maya pa ay sumugod na ang malaking aso at muntik na akong mabingi sa sigaw ng lalaking kasama namin. Tiningnan ko pa ito bago ko pagtuunan ang aswang na anyong aso. Tsaka ito nahiya at nagyuko ng ulo. Matapos iyon, dito ko hinarap ang asong itim. Tsaka ko naman kinalabit ang gatilyo na pagmamay-ari ng kasama naming lalaki ngayon. Nagtakip pa ito ng tenga na sa pakiwari ko ay natatakot dahil sa pagkalabit ko. Hinila ito ni Marlon para magkubli sila sa malaking puno at nagawa naman nila. Hindi ito natamaan dahil maliksi itong tumalon sa kaliwang bahagi, kabaryo. Kaya agad ko ulit ikinasa at sunod-sunod kong ipinutok sa kanya. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko na may kinuha si Marlon sa kabilang bahagi, kaya naman inagaw ko ang atensyon ng asong itim. Isang matulis na kahoy ang nakuha nito. At dahil wala nang bala ang hawak kong metal ay ginawa ko itong pambangag sa aswang na anyong aso. Muli itong tumakbo patungo sa kinatatayuan ko. Sapul ko ito sa mukha, kabaryo. Yun ang naging hudyat para ibakal ni Marlon ang nakuha niyang kahoy. Tumalon pa ako para masalo ko ito at dahil mabilis na nakabawi ang asong itim ay hindi ko ito agad nasalo sapagkat dinamba ko nito sa dibdib, kaya sabay kaming bumagsak sa lupa. Todo pigil ko pa sa bibig nito upang hindi naman ako masakmal. Sobrang lakas niya kaya hindi ko maabot ang kahoy na hinagis ni Marlon sa akin. Nakita kong tumakbo ito at siya na rin mismo ang kumuha at hindi ito nagdalawang isip na itarak sa likod ng asong itim. Natigilan ang aso sa pagwawala dahil tumagos ang kahoy sa dibdib nito. Halos maligo ko ng dugo ng walang yang aswang na ito. Sinipa ko pa ang aso, kabaryo, na bumagsak sa dibdib ko. Agad kong hinubad ang aking suot na damit dahil napuno ito ng dugo ng asong itim. Nilapitan ako ni Marlon upang kamustahin. Ang sagot ko naman dito ay ayos lang. Nang balingan ko naman ang tingin, ang kasama pa naming lalaki. Nakatayo lang ito sa tabi ni Marlon. Ayos ka ba? Pagtatanong ko dito. Oo pare. Salamat. Wika ng lalaki. Hindi kita kumpare. Tayo na, Marlon. Isama mo na yung kumpare mo. Wika ko naman sa kanila. Nagsimula na kaming maglakad pa uwi, kabaryo. Dahil ang lansa ng amoy ko. Dahil sa dugo ng aswang na aso na iyon. Pagdating namin sa bahay, ay agad na akong naglinis ng katawan.
para naman mawala ang amoy sa katawan ko. Wala pa rin kibo ang lalaking kasama namin dahil nabigla ito sa kanyang nakita. Paglabas ko sa aking kwarto, naabutan ko naman na nag-uusap ang dalawa. Tungkol siguro ito sa nangyari kanina. Nakita ko pang tinapik ni Marlon ang balikat nito. Kaya naman nagtungo ko ng kusina para gumawa ng tsaa para sa aming tatlo. Hinatid ko lang naman ang binatilyo kanina. Tapos napalaban pa ako. Nasabi ko na lang sa sarili ko, kabaryo. Nilapitan ko sila at nagulat ang lalaki na nagngangalang Badong. Kaya naman inabot ko ang 2 tasa ng tsaa. Kinuha ito ni Marlon at naupo ito sa dikawayan kong upuan. Maya-maya naman ay nagsalita na si Badong para humingi ng pasensya sa kanyang ginawa. Tumango na lang ako, kabaryo, dahil malawak naman ang pangunawa ko. Gaya ng nakita niya ay gulat pa rin ito dahil noon lang daw siya nakakita ng aswang sa buong buhay niya. Sabay rin sila ni Marlon na bumalik ng komunidad. Inabot din sila ng hapon kaya naiwan muli kami ng aso ko sa maliit kong bahay. Sinabi ko naman kay Badong na wag nang ipagsabi ang kanyang nakita kanina at naintindihan naman ito ang ibig kong mangyari. Minsan ay nakakaramdam na rin ako ng pagod, kabaryo. Pero dahil sa mga gamit kong halamang gamot ay mabilis lang din itong nawawala. Kasalukuyan akong nakaupo dito sa labas ng aking bahay nang biglang umihip ang malakas na hangin at sa isang iglap lang ay may nakatayong lalaki na nakasuot ng purong itim na damit sa harapan ng bahay ko kung saan ako naroroon. Tumayo ako at hindi inalis ang tingin sa lalaki na bigla na lang sumulpot. Doon ay nagsalita ito na akala mo ay kay tagal niya na akong hinahanap. Sa wakas, natagpuan din kita. Wika nito sa akin. Anong pakay mo sa akin? Tanong ko dito. Hindi mo na natatandaan ang aswang na pinutulan mo ng ulo. Muling balik nito sa akin. Ano ngayon? Pinatay niya ang babaeng pakakasalan ko. Kaya patas lang kami. Sambit ko noon. Magsisisi ka, albularyo. Babalikan kita. Wika noon ng aswang. Kasabay ng ihip ng malakas na hangin ay ang pagbilis din ng paglaho nito. Kahit ilan pa silang bumalik ay hindi ko naman sila uurungan. Ipaglalaban ko ang alam kong tama dahil malakas ang pananalig ko. Nakasama ko siya kahit saan man ako magpunta. Handa ako para sa buhay ko. Hindi ako takot harapin kahit pa isang katerbang aswang. Noong gabing yon ay hindi ako agad nakatulog dahil sa sinabi ng lalaking aswang na hindi ko nakita ang muka. Basta lang itong nakatungo habang nagsasalita. Naghanda na ako ng mga halamang gamot, kabaryo. Nagdikdik na din ako ng ilang dahon at akin iyong niluto. Nilagyan ko ng langis at dinasalan ko ito habang pinagsasama-sama ko kasabay ng paghahalo. Gumawa din ako ng bawang at nilagyan ko din ito ng kalamansi para gawing isang likido. Dinurog ko ito at nilagyan ng tubig. At nang matuyo ng sabay, ay hinayaan ko muna na mawala ang init nito. Buong gabi akong naghanda para sa muling pagbabalik nito. Pero ilang araw ang nagdaan. Walang aswang na nagpakita o kahit isa man lang, kabaryo. Kaya naman nawala sa isip ko ito panandalian.
Pero nanatili akong alisto at nakikiramdam sa paligid dahil baka humahanap lang ito ng tiyempo para linlangin ako. At pag nakakita na siya ng pagkakataon, ay doon siya lalabas. Tanghaling tapat yon, kabaryo. Naisipan kong magtungo sana sa maliit na batis upang manghuli ng sariwang isda. Kasama ko ang alaga kong aso. Dala ko ang isang buslo na pinaglalagyan ko ng mauhuli kong isda at ang itak sa aking bewang. Mabilis lang naman akong nakarating doon dahil may kalapitan lang naman ito. Iniwan ko naman sa pangpang ang aso ko para mangapa ng isda dahil malinaw naman ito. Masyado kong nawili kaya hindi ko napansin na wala na pala ang aso ko sa pinag-iwanan ko. Ang akala ko naman noon ay naglibot lang pero hanggang sa matapos ako at tawagin ko ito ay wala na ito sa paligid. Umahon na ako at isinukpit ko ang buslo na may laman ng isda at binitbit ko din ang isang pares ng tsinelas ko. Tinawag kong muli ang alaga ko pero hindi na talaga ito lumabas. Kinutuban na ako, kabaryo, dahil imposible na mawala ito. Tawag ako ng tawag pero wala. Naisip ko naman na baka umuwi na, ngunit walang bakas ng aso na bumalik siya ng bahay ko. Inikot ko ang likod bahay pero ang tanging nakita ko lang doon ay ang patay na pusa, kabaryo. Nagtaka pa ako dahil wala naman iyon kanina bago ko umalis ng bahay. Nagpatuloy ako sa pagtawag ng pangalan nito pero wala na talaga. Nasaan kaya yon? Naibulong ko pa sa aking sarili. Pagpasok ko naman sa loob ng bahay, isang kalabog mula sa bubong ang narinig ko. Kaya naman lumabas ako agad at doon ko nakita ang aso ko na kanina ko pa hinahanap. Wakwak ang tiyan niya, kabaryo, at wala nang dugo ang buo niyang katawan. Naawa ko sa sinapit niya dahil siya lang naman ang kasama ko mula noon, tapos ganito lang ang nangyari. Tumakbo naman ako para hanapin kung may tao ba sa paligid o kung tao nga ba ang may kagagawa nito. Pero wala. Tahimik lang ang paligid kaya binuhat ko ito at naghukay na ako ng lupa para naman ilibing ko ito ng maayos. Nakakapanghinayang pero may ideya na ako kung sino ang may gawa nito. Marahil ay isa itong uri ng aswang at natitiyak ko iyon ng oras na iyon. Mula nang pinatay ang alaga ko, tuwing gabi ay marami na akong naririnig sa paligid ng bahay. Pero hindi ko naman ito pinapansin dahil kung susugod ang mga ito ay hindi na patatagalin pa. Nakatulog na ako sa mahabang pag-iisip ng oras na yon. Pero nagising din ako agad dahil sa mga ingay sa paligid. Mga huni ng iba't ibang uri ng hayop. At isabay pa ang malakas na hangin. Bumangon ako, kabaryo, dahil parang iba ang tunog ng hangin mula sa labas. Kinuha ko naman muna ang itak at ibinukas ko ang bintana. Doon ko nakita ang lalaking minsan ang kumausap sa akin at ngayon nga ay naroroon na naman ito. Nagsindi ako ng sulo para magsilbing ilaw sa paligid. Kahit pa malakas ang ihip ng hangin, inaasahan ko na itong babalik. Pero hindi ganitong tagpo. Malalim na ang gabi. Kaya napilitan akong lumabas
at harapin ito. Pagbukas ko ng pinto, kita ko sa likod niya ang mga kasama nito. Mga uri ng asong malalaki, kabaryo. May iilang baboy ramo pa kaya inisa-isa kong tingnan ang mga ito. Nagliliyab ang kanilang mga mata at matutulis ang mga ngipin nito. Tumayo naman ako sa harap nilang lahat at ang lalaking nakatungo ay humarap din ito sa akin. Anong basya ng pagpunta mo rito? Pagtatanong ko sa lalaki. Nakalimutan mo na agad. Tugon nito sa akin. Kung dahil ito sa pagpatay ko sa sinasabi mong kasama mo, patas lang tayo dahil pinatay niya ang babaeng mahal ko. Wika ko noon sa kanya. Hangal ka kung inaakala mo na bubuhayin ka namin. Nagkakamali ka. Dito ka na uubusin ng mga alaga ko. Patayin nyo na yan. Sambit dito ng aswang. Nakipagsabayan ako sa mga naunang sumugod sa akin, kabaryo. 4 ang mga ito at hindi ko hinayaan na maisahan nila ako. Dito kinuha ko mula sa bulsa ko ang isa sa mga niluto kong dahon na may kasama ng langis at iilang orasyon. Binuksan ko ito at isinulpak sa bibig ng asong nakanganga papunta sa kinatatayuan ko. Bagsak ito at nangisay pa. 3 pa ang nasa harapan ko kaya naman hinawakan ko na ang itak at hinintay muli na makalapit ang iba pa. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa nito. Inakala yata ng aswang na ito na hindi ko sila kakayanin. Ako si Enteng. Wala akong hindi kayang laban na ipanalo dahil alam ko nakakampi ko ang pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan. Patuloy naman sa pagsugod ang kanyang mga alagad. Pero ako ng mga oras na iyon ay simple lang kung gumalaw. Bakas sa mukha ng aswang na lalaki na hindi ito natutuwa dahil isa-isa nang nauubos ang mga kasama niya. Kahit pa mag-isa lang ako, natapos ko ang 3 pang naunang asong malalaki. May 5 pa sa likod niya na uri ng baboy ramo na alam kong isa rin sa mga gaya niya. Kakaiba kasi ang itsura nito, kabaryo. Pero hindi ako natatakot kahit ilan pa sila at kung ano pa man ang itsura nito. Kahit magsama-sama pa kayo, hindi niyo ako kaya. Wika ko noon, kabaryo. Hambog ka. Turan dito ng aswang. Nagsabay-sabay ang mga baboy ramo sa paglusob sa akin kaya naman tumakbo na ako sa loob ng aking bahay. Kinuha ko ng mabilis ang buntot pagi at ilang niluto kong bawang na merong lahok na kalamansi. Kumuha na din ako ng asin para isaboy sa mga ito at nang palabas na ako ng bahay ay agad lumusot sa bintana ang isa. Kaya naman sira iyon. Nainis pa ako dahil dagdag pa iyon sa trabaho ko kinabukasan. Kaya naman isinaboy ko na kagad ang dakot kong asin dito kaya humiyaw ang baboy ramo at pinasok ang 2 nitong mata. Nang mga oras na iyon ay nilapitan ko ito at ibinuka ko pa ang bibig tsaka ko ibinuhos ang dala kong nilutong bawang at kalamansi. Umuusok ang bibig nito sabay nagluwa ng dugo. Marahil ay naluto ang laman loob niya. Hinampas ko ng hinampas ng buntot pagi hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Hinila ko ang 2 paa. Tsaka ko binuhat at hinagis sa paanan ng lalaking gulat na gulat sa aking ginawa. Hindi tumigil ang mga aswang sa pagsugod sa akin, kabaryo. Kaya naman dahil sa
Paulit-ulit lang ang ginagawa ay ayos lang basta matapos ko silang lahat. Mas tumindi pa ang ihip ng hangin, kabaryo. Tila ba nakikisabay ito sa aming labanan. Mas niligsihan ko pa ang galaw para masunod-sunod ko silang patayin. Kasama ng mga halamang gamot kong niluto ay sabay-sabay kong binuksan ang mga ito at isinaboy ko ito sa kanila. Umuusok ang bawat katawan nila. Kada dadampi ang ginawa kong pangontra sa kanila. Yun ang dahilan ng labis na pagkagalit ng lalaking aswang dahil naubos ko na ang mga kasama nito. 3 baboy ramo na lang at ang lalaking nagngingit-ngit sa galit ang natira. Medyo nakaramdam na rin ako ng pagod pero hindi ko naman ito pinahalata. Itak at buntot pagi na lang ang hawak ko dahil naubos na ang mga halaman at niluto kong bawang. Sumugod muli ang mga natitirang aswang na anyong baboy ramo. Kaya naman iwinasiwas ko ang buntot at isa-isa ko silang hinampas kaya hindi sila makalapit ng mabuti sa akin. Naghiwa-hiwalay ang 3. Kaya naman nahati ang atensyon ko sa mga ito. Isang tira sa kaliwa ko at sa aking kanan. Ganon din sa harapan. Narinig ko pang tumawang muli ang lalaking aswang. Tila kinagagalak nito ang nakikitang labanan sa pagitan ng mga gaya niyang aswang. Isang matinding hagupit ang ginawa ko sa isang aswang na nasa aking kanan. Lumatay ang buntot pagi sa likod nito at nagsanhi ito ng malaking sugat. Nabuwal naman ito at halos hindi na makatayo pa. Sumunod naman ang isa na nasa aking kaliwa. Ganon din ang pagsugod niya kaya isang hagupit na matindi para sa kanya. Sapul ito sa kanyang muka pababa sa dibdib na agad din itong ikinamatay. Isa na lang, kabaryo, at ang huling lalaking aswang na hindi na ngumingiti pa. Inalis nito ang suot na itim na damit kaya naman lumantad ang katawan nito. Napaismid ako dahil sa sobrang yabang at ang huling aswang ay umatake ng muli. Sinalubong ko ito ng malakas na suntok. Sabog pa noon ang laway nito at sumadsad ito sa lupa. Pikit ang mata na bumalandra sa mga paa ng lalaking aswang. Ikaw na lang ang natitira. Tapusin na natin to. Wika ko. Magbabayad ka. Sagot nito sa akin. Mabilis ang naging kilos ko, kabaryo. Kaya naman hindi ko napaghandaan ang paglitaw nito sa aking harapan. Dala na siguro ng pagod ko kaya naunahan ako nito. Dumapo ang kamao niya sa paa ko na halos ikadurog nito. Nahilo naman ako dahil sa lakas ng pagsuntok niya. Sumadsad ako sa bahay ko kaya nasira na naman ang isang dingding nito. Pagtayo ko ay medyo hilo pa ako kaya ipinilig ko muna ang ulo ko para mawala sandali. Nang matansya ko na ayos na ako, ay lumakad na ako papalapit dito at kitang-kita ko ang pagngisi-ngisi nito. Sumugod itong muli at sa isang iglap ay nasa harapan ko na ito. Isang suntok naman sa aking sikmura ang hindi ko napaghandaan. Napaluhod ako dahil pakiramdam ko ay nabundol yata ako. Huminga ako ng malalim para mawala ang kirot. Puro ka lang pala daldal. Asan ang galing mo? Sambit dito ng lalaki. Maghintay ka lang. Kakainin mo rin yan lahat. Sambit ko rito. Umayos ako ng tayo at
kinondisyon ko ang aking sarili. Pumikit ako sandali at huminga ng malalim, kabaryo. Sa muling pag-atake nito ay nabasa ko na ang galaw niya. Kaya nang sumulpot ulit ito sa harap ko, ay ako naman ang tumawa na ikinalaki ng kanyang mga mata. Nasabi ko naman tuloy sa harapan niya na ako naman, isang suntok ang pinadapo ko sa mukha niya na naging sanhi ng kanyang pagsadsad sa puno. 3 puno ng kahoy ang naputol dahil sa tindi ng ginawa kong suntok. Sira-sira ang suot kong damit dahil sa ginawa niya sa akin. Lintik lang ang walang ganti ngayon. Nakita ko na itong paparating at mukhang nasugatan ito sa nangyari. Ako naman ang sumunod na umatake at sinipa ko ito sa kanyang tagiliran. Sinangga nito ng 2 niyang kamay ang paa ko at umikot ako sa ere para hablutin ang braso nito. Inilabas ko ito sa bahay, kaya naman pasok ito sa loob nito at tumagos papunta sa kabila. Pinulot ko ang buntot bagi na nabitawan ko kanina nang una niya akong atakihin. Hawak ko ito patungo sa kinahihigaan ng lalaking aswang. Sakto rin naman na tumayo ito. Nakalabas na ang mga mahabang ngipin niya. Maging ang kuko nito ay matutulis rin kaya hindi ako gaanong lumapit dito. Basta na lang itong tumakbo patungo sa akin at sinugod ako ng mga kuko niya. Umilag ako at binigyan ko itong muli ng isang malakas na suntok sa sikmura. Pero parang baliwala lang sa kanya yon. Magkagayon pa man ay hindi ko na hinayaan na matalo pa ako dito. Sa pag-atake nito sa akin ay hawak ko ang buntot pagi at ginamit ko kaya naman natigilan siya nang tamaan ang balikat nito. Gumuhit ang tila baga sa braso niya na naging dahilan ng mas lalo nitong paggalit. Laylay ang isang braso niya dahil sa natamong sugat nito mula sa hawak kong buntot pagi. Pero hindi nabawasan ang liksi niya, kabaryo. Mas pinag-iipan nito ang paglaban sa akin. Kahit na may sugat ako. Kaya naman ang ginawa ko ay hindi ko na ito hinayaang makalapit ng gusto at doon ko siya aatakihin. Pagtakbo nito sa akin ay hinampas ko siya ng sunod-sunod na katawan ng buntot pagi. At parang may sarili ding isip ang aking sandata dahil alam nito kung saan parte ng katawan tatamaan ang mga aswang. Puno ng latay ang katawan nito at ang huli kong ginawa ay ang pagsakal ko sa kanya gamit rin itong aking hawak. Nang maubusan ito ng hangin ay doon ko pinutol ang kanyang ulo. Pinulot ko ang itak at binalikan ko siya kahit wala na itong hininga. Pinulot kong uli at itunusok sa isang kawayan. Para sunugin naman maging ang katawan nito. Napasalampak ako bigla nang matapos ang lahat. Ang mga aswang na sumasalakay sa akin ng mga oras na iyon. At kita ko na rin ang pagsulpot ng araw, kabaryo. Naiga ako dahil sa pagod na naramdaman ko at sa ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ni Marlon. Nagulat pa ito sa itsura ng bahay ko, kabaryo. Sira-sira kasi ito at nagkalat ang mga patay na asong malalaki at mga baboy ramo na kulay pula. Anong nangyari dito, Ending? Pagtatanong dito ni Marlon. Ano sa palagay mo? Tamang-tama ang dating mo. Tulungan mo ko sa bahay ko. Sambit ko naman noon kay Marlon. Kita ko naman ang gulat at hindi makapaliwanag na mukha ni Marlon dahil sa mga nangyari.
Hindi na lang ito nagsalita at inalalayan akong tumayo. Doon ko naramdaman ang kirot ng aking katawan. Lumipas ang maraming araw, ay naging maayos na ang pakikitungo sa akin ng mga tao, kabaryo. Dahil na rin sa mga taong natutulungan ko, kaya hindi na sila natatakot kada bababa ko ng bayan. Binabati na nila ako, hindi tulad ng dati na nilalayuan malayo pa lang. Nadagdagan na rin ang aking kaibigan at yun ay si Badong, na nakasanayan na rin na magsama ng mga magpapagamot sa bahay ko. Mga kabaryo, hindi mo pwedeng husgahan ang tao base lang sa panlabas na may kita mo. Malay mo, yung nilalait mo ay makakatulong pala sa'yo. Kaya huwag magpaalipin sa masamang ugali. Matutong rumespeto kahit pa iba ang anyo nito. Dahil ang hayop nga ay inaalagaan, binibigyan ng masisilungan. Paano pa ang tao na may konting kapintasan lang? At yun, kabaryo, ang aking kwento. Maraming salamat sa oras mo at sa mga nakikinig dito sa channel mo patungkol sa kwento ko. God bless sa channel mo at sana ay marami din akong mapakinggan na kwento mo rito. Muli, Kaenteng.